Nararamdaman mo na ba na may malaking mangyayari? Na parang may ibinubulong ang universo sa iyong tenga? Maghanda ka na? Ayon sa misteryoso at kilalang si Nostradamus, maaaring hindi ito isang simpleng pagkakataon. Sa isang kamakailang na interpret na propesiya, binanggit niya ang isang makapangyarihang pagbabago sa kalawakan na mangyayari pagkatapos ng Abril 25. And pabor ito sa tatlong partikular na zodiac signs. At hindi lang ito karaniwang swerte, kundi isang kapalarang maaaring magdala ng yaman na gaya ng sa loto. Isa kaya ang iyong sign sa mga napili? Ito na kaya ang itinakda mong sandali? Manatili ka lang dahil maaaring mabago ng maririnig mo ang pananaw mo sa swerte magpakailanman. Si Nostradamus, isa sa pinakamisteryosong propeta sa kasaysayan, ay nag-iwan ng pamana ng mga malalabong taludtod na hanggang ngayon ay patuloy na kinagigiliwan at pinag-uusapan sa buong mundo. Mula sa malalaking kaganapan sa mundo hanggang sa mga personal na kapalaran, ang kanyang mga hula ay madalas na ikinagulat ng mga naniniwala at ng mga nagdududa. At ngayon, isang bagong interpretasyon ng kanyang mga sulatin ang tumutukoy sa isang bihira at makapangyarihang pagbabago na magsisimula pagkatapos ng Abril 25, 2025. Ayon sa mga astrologer, ang kosmikong sandaling ito ay maaaring magbukas ng pinto tungo sa napakalaking swerte para sa tatlo partikular na zodiac signs. Mga individual na maaaring biglang matagpuan ang kanilang sarili na may hawak na panalong numero. Hindi lang sa loto, kundi sa mismong buhay. Ngunit hindi lang ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa tamang panahon, enerhiya, at pagkaka-align. Ang mga bituin ay hindi basta naghuhula, sila ay gumagabay. At kung kabilang ang iyong zodiac sign sa listahang ito, maaaring nasa harapan mo na ang pintuan ng isang pambihirang pagkakataon. Kaya halina't tuklasin kung paano nagsalubong ang pananaw ni Nostradamus at modernong astrolohiya upang ihayag ang isang landas patungo sa biglaang at posibleng loto level na kayamanan. Ang kapangyarihan ng propesiya at kosmikong enerhiya. Mula pa noong sinaunang panahon, ang sangkatauhan ay tumitingala na sa mga bituin upang humanap ng kasagutan. Ang kalangitan, na laging nagbabago ng anyo, ay matagal nang itinuturing na mensahero ng tadhana. Nag-aalok ng mga sulyap sa hinaharap para sa mga handang makinig. At walang mas masigasig makinig kaysa kay Nostradamus. Si Michel de Nostradam, na mas kilala bilang Nostradamus, ay hindi lamang isang manggagamot at astrologer. Isa siyang tunay na propeta. Ang kanyang mga quatrain, na madalas ay nababalot ng simbolismo, ay sinasabing nakapaghula ng mga pangyayaring nagpabago sa mundo. Mula sa mga kalamidad hanggang sa pag-angat at pagbagsak ng mga pinuno. Ngunit hindi lahat ng kanyang mga hula ay tungkol sa mundo. Ayon sa ilang scholar, ilan sa mga ito ay personal, nakatuon sa mga individual, na konektado sa panahon, enerhiya, at pagkaka-align ng mga zodiac. Batay sa mga bagong interpretasyon, binanggit umano ni Nostradamus ang isang natatanging panahon ng suwerte at tagumpay na mag-a-activate matapos ang Abril 25, 2025. At ang pagbabagong ito ay hindi basta-basta lang. Isa itong kosmikong kaganapan. Si Jupiter, ang planeta ng paglawak at kasaganaan, ay papasok sa isang paborableng posisyon kasama si Mercury at ang buwan, na bumubuo ng tinatawag ng mga astrologer na luck gateway. Ngunit ang gateway na ito ay hindi bubukas para sa lahat. Tanging para lamang sa mga taong ang enerhiya ay umaayon sa dalas nito. Isipin mo ito na parang radyo. Maririnig mo lang ang musika kung tama ang pagka-tune mo. At ang tatlong zodiac signs na tinutukoy sa propesiya ni Nostradamus, sila ang nasa perpektong pagkaka-align sa dalas na yon. Paano naman ito konektado sa lottery? Sa astrolohiya, ang mga biglaang biyaya at yaman ay nauugnay sa ika-5 at ika-8 bahay ng chart. At kapag ang mga planeta, lalo na si Jupiter, ay naka-align sa mga lugar na ito, doon nangyayari ang magic.
Ang mga oportunidad ay biglang lumilitaw. Ang pakiramdam ay tumatalas. At ang mga desisyon ay nagdadala ng di inaasahang kasaganaan. Akala mo ba tsamba lang ang lahat? Puno ang kasaysayan ng mga taong sinunod lang ang kutob nila. Bumili ng tiket, kumilos ng biglaan, at nabago ang kanilang buhay. Paano kung iyon na ang susunod mong kwento? Tara na't tuklasin natin ang unang zodiac sign na pinaboran sa propesiya ni Nostradamus. Zodiac sign number 1, Cancer, isinalaysay sa Filipino. Sa tahimik na bayan ng San Mateo, naninirahan ng isang babaeng nagngangalang Elena, isang 42 taong gulang na Cancer na may pusong kasing lambot ng buwan na siyang namumuno sa kanyang zodiac sign. Hindi siya palamoda. Hindi siya naghahabol ng karangyaan. Namumuhay siya ng simple. Nagtatrabaho sa isang flower shop sa umaga, inaalagaan ang kanyang matandang ina sa gabi, at palaging inuuna ang kapakanan ng iba. Ngunit may isang bagay si Elena na hindi napapansin ng karamihan. Ang kanyang matinding intuwisyon, isang malalim at matatag na pakiramdam na may paparating na pagbabago. Noong gabi ng Abril 25, hindi siya makatulog. Buo ang buwan at pakiramdam niya ay para sa kanya ito nagniningning. Lumabas siya ng bahay at tumayo sa ilalim ng mga bituin. May kakaibang init na dumaloy sa kanyang dibdib. Isang pagsasamang kapayapaan at pananabik. Hindi niya alam kung bakit, ngunit mahinang bulong niya, "Salamat universo, handa na ako." Hindi niya alam, ngunit ang mga bituin ay sa wakas ay umaayon na sa kanya. Ang Cancer, na pinamumunuan ng buwan, ay isang zodiac sign na malapit sa emosyon, pakiramdam, at malay tao. Ngunit pagkatapos ng Abril 25, 2025, magbabago ng husto ang kosmikong enerhiya. Si Jupiter, ang planeta ng swerte at pagpapalawak, ay papasok sa isang paborableng trine kay Neptune, na magpapalakas sa likas na kakayahan ng Cancer na maramdaman ang tamang sandali. Kasabay nito, ang buwan ay magsasagawa ng isang bihirang conjunction kay Mercury sa ikalawang bahay ng Cancer, ang bahay ng pera at halaga. Ano ang ibig sabihin nito? Magsisimula ng makaramdam ang mga Cancer ng mas matitinding palatandaan, panaginip, at panloob na sigla. Hindi lang ito basta pakiramdam, isa itong enerhiyang nagtutulak patungo sa kasaganaan. Sa kaso ni Elena, paulit-ulit niyang nakikita ang numerong 727 sa plaka ng sasakyan, orasan, at kahit sa resibo ng grocery. Hindi niya ito maipaliwanag, ngunit hindi rin siya tinigilan ng numerong iyon. Ilang araw ang lumipas, habang nagdidilig ng halaman, may isang customer na nagsabi, "Alam mo ba, 727 ay isa sa mga pinakamaswerteng kombinasyon sa loto." Ngumiti si Elena. Ngunit tumibok ng malakas ang kanyang puso. Gabi ring iyon, bumili siya ng lottery ticket sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon. At alam mo na siguro ang nangyari pagkatapos. Noong Mayo 3, ginising siya ng sunod-sunod na tawag. Sa kabilang linya, tumisigaw ang kaibigan niya, "Elena, tingnan mo ang balita. Tingnan mo ang numero mo." Nangangatog, kinuha niya ang ticket mula sa kanyang nightstand at tiningnan ang resulta. Lahat ng numero ay tumugma. Bawat isa. Luha ang dumaloy sa kanyang mukha, hindi dahil sa pera, kundi dahil pinakinggan niya ang sarili. Naniwala siya sa tahimik na boses sa loob niya. At ang boses na yon, na ginabayan ng mga bituin, ang nagdala sa kanya sa tunay na tagumpay. Ito ang uri ng kwento na tinutukoy ni Nostradamus. Hindi lang basta panalo, kundi isang itinakdang kapalaran. Bakit nga ba isa ang Cancer sa mga pinaka-align sa pagbabagong ito? Pagkatapos ng Abril 25, ang planetary placements ay magpapaliwanag sa ikawalong bahay ng Cancer. Ang bahay ng biglaang biyaya, mana, at matinding pagbabago. Para sa mga Cancer, hindi ito basta sugal. Ito ay pagiging ginabayan papunta sa tamang pagkakataon sa tamang panahon. Maaaring mapansin mong mas malinaw ang iyong mga panaginip. Muling bumabalik ang mga alaala. O kaya ay may tahimik na tinig na nagtutulak sa iyo na kumilos. Ang iyong emosyon ay hindi na basta emosyon.
mga senyales na ito. At kung nararamdaman mong may kakaiba sa mga huling araw, huwag mo itong baliwalain. Hindi ito panahon ng pagdududa. Panahon ito ng pagtitiwala sa sarili. Kahit na simpleng bumili lang ng isang tiket. Kahit na subukan mong paniwalaan ang sarili mong potensyal. Dahil kung ikaw ay isang cancer, ang mga bituin ay kumakausap sa iyo. At tulad ni Elena, ang iyong sandali ay maaaring isang matapang na desisyon na lang ang layo. Zodiac sign Dambitnari Pisces. Isinalaysay sa Filipino. Sa isang maliit na baybaying nayon sa Cebu, naninirahan si Liza, isang tahimik at mahiyain na dalagang Pisces, kasama ang kanyang lola sa isang lumang bahay na yari sa kahoy na nakaharap sa dagat. Isa siyang tunay na Pisces, mapangarapin, malikhain, at madalas ay nalulunod sa kanyang imahinasyon. Si Liza ay lumikha ng mga pintura, hindi para sa kasikatan o pera, kundi upang ipahayag ang mga bisyong dumarating sa kanya sa panaginip, mga bisyon ng kumikislap na karagatan, mga hagdang patungo sa mga bituin, at mga kamay na may hawak na gintong liwanag. Hindi niya hinabol ang kayamanan, hindi siya naniniwala sa swerte. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang damdamin, lagi niyang nadarama na may kung anong gabay na laging nariyan, banayad, matiisin. At lalo itong tumindi pagkatapos ng Abril 25. Nagsimula ito sa mga panaginip. Matingkad, makulay, at paulit-ulit. Mga numerong lumulutang sa hangin. 14, 26, 39, 5, 17. Noong unay binaliwala niya ito. Ngunit nang lumitaw ang mga parehong numero sa mga karatula, petsa, sa kalendaryo, at resibo sa grocery, napaisip siya. Sabi ng kanyang lola, isang babaeng may malalim na pananampalataya. Anak, nagsasalita ang universo sa pamamagitan ng pag-uulit. Baka panahon na para makinig ka. Kaya ginawa ni Liza ang isang bagay na hindi pa niya kailanman nagawa. Bumili siya ng lottery ticket. Zodiac sign Amampertu, Libra, isinalaysay sa Filipino. Sa puso ng Maynila, naninirahan si Antonio, isang 38 anyos na Libra, tahimik magsalita at nagtatrabaho bilang part-time na musikero at guro sa sining. Kilala siya sa kanyang kalmadong enerhiya at makatang kaluluwa. Laging inuuna ang pagkakaisa. Laging naniniwala na gaano man kagulo ang mundo. Sa huli ay babalik din ang balanse. Ngunit kamakailan, may kakaiba siyang nararamdaman. Ayos naman ang kanyang mga gawain. Puno ang kanyang klase. Pero sa loob niya, may dalang tahimik na pagkadismaya. May bulong na nagsasabing may mas malaki siyang nakatakdang marating. Ngunit hindi niya alam kung ano iyon o paano ito mararating. Hanggang dumating ang umaga ng Abril 26. Habang umiinom siya ng tsaa sa kanyang balcony at pinapanood ang pagsikat ng araw, isang kalapati ang lumapag sa tabi niya, may dalang papel sa tuka. 3 numero lamang ang nakasulat. 3, 6, 9. Napatawa siya. Ang code ni Tesla, sabi niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang damdamin, alam niyang may mas malalim itong ibig sabihin. Para sa mga Libra, ang panahon pagkatapos ng Abril 25 ay nagdadala ng pambihirang pagkaka-align ng mga planeta. Si Venus, ang ruling planet ng Libra, ay papasok sa isang bihirang aspeto kasama si Jupiter at Saturn. Mga planetang nasa mga posisyon na naglalabas ng tadhana at pagbabalik ng karmic energy, lalo na sa pananalapi. Hindi lang ito swerte, ito ay ang muling pagbabalik ng balanse. Ang mga pagsusumikap noong nakaraan, ang enerhiyang ibinahagi, ang mahabang pasensiya, lahat ito ay magsisimula ng magbunga. Ang likas na kakayahan ng Libra na makaramdam ng tamang timing, enerhiya, at kagandahan ay mas lalong pinatindi. At kumpara sa ibang zodiac signs na naghahabol ng swerte, ang Libra ay nilikha upang natural itong maakit, lalo na kapag naka-align ang panloob na kapayapaan sa panlabas na layunin. Hindi maalis ni Antonio sa isipan ang mga numero. Lumipas ang mga araw, ngunit paulit-ulit itong lumilitaw.
sa mga poster, sa address ng bahay, at sa isang street sign na may nakasulat na Route 369. Noong Mayo 2, habang dumadaan siya sa isang maliit na tindahan na noon lamang niya napansin, tumigil siya. Isang tiket, bulong niya, sabay sulat ng mga numerong iyon. Mayo 6, Huwebes. Galing siya sa isang mahabang ensayo at pagod na umuwi. Binuksan niya ang TV at sakto sa anunsyo ng resulta ng loto. Ang mga panalong numero ngayong gabi ay 3, 6, 9. Wala nang mahalaga sa natitirang numero. Sa sandaling marinig niya ang mga iyon, alam na niya. Parang umikot ang kanyang mundo. Napaluhod siya. At sa sandaling iyon, nakita niya sa kanyang isipan ang lahat ng sandaling naghintay siya, nagsakripisyo, na natiling mabuti kahit pwedeng sumuko. Nagturo ng walang papuri. Tumugtog ng musika kahit walang pumalakpak. Sa wakas, ang universo ang pumalakpak para sa kanya. Malakas at malinaw. Hindi ito gantimpala para sa swerte. Isa itong pagwawasto ng enerhiya. Ito ang dahilan kung bakit isa ang Libra sa mga pinakamalamang na tinutukoy ni Nostradamus sa kanyang mga hula para sa panahon pagkatapos ng Abril 25. Palagi niyang binabanggit na babalik ang balanse, na ang mga nagbibigay ng tahimik ay muling babalikan ng kasaganaan. Sa larangan ng astrolohiya, nagniningning ang chart ng Libra sa ika-5 bahay. Ang bahay ng sugal, pagkakataon, at panalo. Sa oras na pumasok ang sextile ni Venus at Jupiter. Para itong spotlight na nakatutok sa kanila na nagsasabing, ngayon na ang oras mo. Ngunit may isang hamon. Ang mga Libra ay madalas nag-aatubili. Sila'y nag-iisip ng sobra at madalas nagdadalawang isip. Maaaring sumisigaw na ang universo ng go, habang sila naman ay nagtatanong pa ng, sigurado ka ba? Kaya kung isa kang Libra, ituring mo na itong senyales. Ang portal na magbubukas pagkatapos ng Abril 25 ay hindi lang tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng kung ano ang nararapat para sa'yo. Maaaring sa anyo ng biglaang panalo, bagong oportunidad sa negosyo, o hindi inaasahang pera, tanggapin mo ito. Ang kwento ni Antonio ay hindi katang-isip. Isa itong refleksyon ng kung ano ang maaaring mangyari kapag ang isang Libra ay huminto sa pagdadalawang isip at nagsimulang magtiwala. Dahil kapag ang isang Libra ay nakahanap ng balanse sa pagitan ng pag-asa at pagkilos, sa pagitan ng puso at isip, ano ang espesyal sa Pisces sa panahong ito pagkatapos ng Abril 25? Sa astrolohiya, ang Pisces ay pinamumunuan ni Neptune, ang planeta ng intuwisyon, misteryo, at panaginip. Pagkatapos ng Abril 25, papasok si Neptune sa isang bihirang trine kay Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at swerte, sa mismong ika-12 bahay ng Pisces, ang bahay ng espiritual na paggising at banal na tiyempo. Bubukas ito ng isang espiritual na portal, isang sandali kung kailan ang mga ipinanganak sa ilalim ng Pisces ay pinakakonektado sa daloy ng universo at kasaganaan. Hindi sa pamamagitan ng lohika, kundi sa pamamagitan ng panloob na kaalaman. Hindi rin ito nakakagulat, dahil si Nostradamus mismo ay kilala sa pagtanggap ng kanyang mga hula sa mga trance o malalim na meditasyon. Isang natural na kalagayan para sa isang Pisces. Kaya't ang kanyang enerhiya ay malapit sa espiritu ng Pisces. Para sa mga Pisces, ito ang panahon ng downloads. Hindi mula sa internet, kundi mula sa kalawakan. Maaaring bigla kang magkaroon ng matinding kutob. Maaaring maramdaman mong alam mo lang na may paparating. Makakakita ka ng mga senyales sa tubig, kalikasan, at langit. At higit sa lahat, mararamdaman mo ang isang banayad ngunit matibay na pag-uudyok na kumilos. Hindi inaasahan ni Liza ang panalo. Noong gabi ng Mayo 9, binuksan niya ang TV para sa resulta ng loto kahit wala sa tabi niya ang kanyang tiket. Ngunit nang isa-isang lumabas ang mga numero, parang huminto ang mundo niya. Napatigil ang kanyang paghinga. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumakbo siya sa kanyang kwarto, binuksan ang notebook, kung saan nakasingit ang tiket sa pagitan ng kanyang mga likhang sining. Lahat ng numero ay tumugma.
Kinabukasan, lumabas si Liza mula sa opisina ng loto na nanginginig ang mga kamay. May hawak na tseke na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Ngunit hindi siya sumigaw, hindi siya tumalon sa tuwa. Marahan lang niyang binigkas, "Salamat," habang nakatingala sa langit. Para sa kanya, hindi ang pera ang milagro. Ang milagro ay ang pagpapatunay na ang kanyang panaginip, ang kanyang intuisyon, at ang tiwala niya sa hindi nakikita ay totoo pala. Ito ang regalong hatid sa Pisces pagkatapos ng Abril 25. Ang kakayahang tumanggap ng banal na gabay na magdadala ng mga konkretong resulta sa mundo. Ngunit ang susi ay paniniwala. Hindi mo ito pwedeng isipin ng sobra. Hindi mo ito pwedeng pilitin. Kailangan mo lang buksan ang puso, makinig, at sumunod sa mga senyales. Kung ikaw ay isang Pisces at nararamdaman mong may kakaiba, o tila may malapit ng magbago, hindi mo lang ito iniisip. Talagang may pagbabagong paparating. At maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang panalong tiket, biglaang oportunidad, o isang panaginip na nagiging daan sa mas malaki pa. Magtiwala ka na ang universo ay inihahanda na ang iyong gantimpala. Hindi mo kailangang habulin ito. Ano ang dapat gawin kung hindi kasama ang iyong sign sa listahan? Kung ang iyong zodiac sign ay hindi kabilang sa tatlong nabanggit, Cancer, Libra, at Pisces, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang universo ay hindi gumagalaw sa tuwid na linya. Ito'y gumagalaw sa mga layer ng enerhiya at vibration. At kahit pa ang tatlong signs na ito ang nasa spotlight ngayon, ang bawat sign ay may kapangyarihang maka-align sa kasaganaan kung ito'y bukas at naka-tune in sa tamang frequency. Maaaring mayroon kang isa sa mga signs na ito sa iyong moon, rising, o Venus placements. O maaaring ang kasalukuyang planetary transits ay ginagalaw din ang parehong energetic pathway sa iyong chart, kahit hindi Cancer, Libra, o Pisces ang iyong sun sign. Ang pinakaimportanteng bahagi, ang mensaheng ito ay hindi lang tungkol sa mga zodiac sign. Ito ay tungkol sa synchronicity. Kung pinapanood mo ito, kung tila may humila sa iyo papunta rito, kung may naramdaman kang kahit kaunting koneksyon sa iyong puso, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Gamitin ang sandaling ito upang maging mas mulat. Magmeditasyon. Makinig sa iyong intuisyon. Kumilos ayon sa tahimik na bulong mula sa loob. Dahil ang swerte ay hindi palaging sumusunod sa mga bituin. Madalas, ito ay sumusunod sa pananampalataya. Panghuling pagninilay at payo mula sa universo. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa mga zodiac signs at numero sa lottery. Ito ay isang paalala. Paalala na ang universo ay palaging nagsasalita, palaging inaayos ang mga sandali, senyales, at damdamin para sa mga taong handang huminto at makinig. Para sa mga Cancer, Libra at Pisces, ang mga bituin ay bumubuo ng isang bihira at maganda't makapangyarihang alignment. Pagkatapos ng Abril 25, 2025, isang portal ng oportunidad na maaaring magbukas ng pinto tungo sa biglaan at nakakabighaning kasaganaan. Ngunit hindi ito tungkol sa swerte ayon sa pagkakaintindi ng mundo. Ito ay tungkol sa divine timing. Tungkol ito sa pagtitiwala. Tungkol ito sa paglapit sa isang sandali nang may pananampalataya sa halip na takot. Hindi iniwan ni Nostradamus ang kanyang mga propesiya upang lamang mamangha ang mga tao. Iniwan niya ito upang gisingin tayo, upang matutunan natin kilalanin ang mga panahong tayo ay tinatawag, hinihila o pinipili ng isang mas mataas na puwersa. Kaya't kahit hindi nabanggit ang iyong zodiac sign, itanong mo ito sa sarili mo. Nararamdaman ko ba na may nagbabago sa loob ko kamakailan? Pakiramdam ko ba na may isang malaking pangyayari na papalapit na? Dahil maaaring ang video na ito, ang mensaheng ito, ay siya na palang senyalis mo. Manatiling bukas, manatiling naka-align. At kapag dumating ang tamang sandali, sumugal ka. Dahil minsan, isang simpleng kilos lang ang kailangan para ang universo ay magsabing,